Amazing Grace Season 4! Ang nanalo ay driver ng Judas! Merry Christmas! Amen! Ngayon po ay December na. Di ba? December 7, unang linggo ng December. Excited na po ba kayo sa Pasko? Oh, ilan lang excited. Oh, batiin din po natin yung ating mga kasama sa online. Kaway po tayo. Merry Christmas po sa inyo! Ayan. Napansin po ba ninyo na malamig po ngayon? 'Di ba? Malamig ang simoy ng hangin, malamig ang tubig. Sinong hindi naligo? Ang honest, grabe. 'Di ba? Sa lamig ng tubig, merong hindi naligo, pero nandito pa rin, 'di ba? Hindi katulad ng iba na sa lamig ng panahon, sa lamig ng tubig,
Hanggang ngayon, natutulog pa rin. Di ba? Ilang days na lang po para magpasko. Hala, hindi nga sila... Mali po. 18 days na lang po para magpasko, di ba? Ilang araw na lang po para mag-Christmas party. 14 days. Talaga naman. Biglang nagbilangan tayo ngayong araw na to, no? Ayan. Pero, syempre po, bago tayo mag-celebrate ng ating Christmas party, magsa-celebrate po muna tayo ng Sunday celebration. Di ba? Ayan. Kaya, iniimbitahan ko po ang bawat isa. Patuloy po namin kayong iniimbitahan sa mga gawain po ng iglesia. Every Sunday po, meron po tayong Sunday celebration. Every 9:30 po yan ng umaga, kasabay po ng ating online home church. Ganon din po para sa ating mga Sunday schooler. Ayan, 9:30 rin po. Night of Empowerment po sa darating na Friday. Ayan, iniimbitahan ko rin po ang bawat isa na dumalo sa Night of Empowerment sa Friday dahil karagdagang power, karagdagang lakas ang ating matututunan po dito. Leaders Life Group po every Saturday, 7 p.m. Ganon din po sa ating music ministry. Every Saturday po yan ng minsan hapon, minsan sa umaga. Kaya iniimbitahan ko po ang bawat isa na kung meron po kayong mga talent at gusto nyo pong gamitin sa biyaya ng Panginoon, punta lamang po kayo dito or kausapin nyo po si Ate Colleen. Yes. Ayan, discipleship, yan po ay nagaganap sa every life group. Ganon din po ang ating Christmas party. Yan. Kailan na po ulit ang ating Christmas party? December 21. Anong oras po? 12 o'clock. Saan po? Wow! Alam na alam, ha? Ayan. Sige po. Bago po tayo tuluyang magsimula, iniimbitahan ko po ang bawat isa na tumayo. Yan. Damihin po natin ang presensya ng Panginoon sa oras na ito. O aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat. O Lord, muli Panginoon, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, kami, O Lord, ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong buhay, Lord God, na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, O Lord, sa panibagong buhay, sa panibagong hininga, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat, O Lord, sa amin, sa buong magdamag, O Lord, ng aming pagtulog, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, Lord God. Salamat, Panginoon, at muli mo kaming dinako, O Lord, dito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Lord God, kami, Panginoon, ay naririto, Lord God. Ang aming mga puso, O Lord, ang aming mga isipan, Panginoon, ihanda mo nga, O Lord. Panginoon, anumang bahid ng kasalanan, Lord God, ang nakikita mo, O Lord, sa aming mga puso at isipan, anumang karumihan, Panginoon, Lord God, dalangin namin, Panginoon, at kami, O Lord, ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon. Linisin mo kami, Panginoon. Ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, sa dami, O Lord, ng aming mga iniisip, ng aming mga pinoproblema, O Lord, sa bigat, Panginoon, na dalahin ng aming mga puso, O Lord, sa oras na ito, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ay isinusurrender namin sa iyo, Panginoon. Empty our hearts, O Lord, at punan mo ito, O Lord. Punuin mo, Panginoon, ng iyong presensya, ng iyong pagmamahal, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, mula sa oras na ito, Panginoon, maging malaya kami, Panginoon, na katagpuin ka, Lord God. Maging malaya kami, Panginoon,
napapurihan ka, O Lord. Maging malaya kami, Panginoon, napasalamatan ka, Lord God, sa isang buong linggo, Lord God, ng buhay na ibinigay mo sa amin. Pasasalamat, O Lord, sa isang linggo ng mga problema, O Lord, na aming napagtagumpayan sa tulong mo, Panginoon. Sa isang buong linggo, Lord God, ng iyong pagpapala sa amin, ng pag-iingat, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon, salamat. Ihanda mo kami, Panginoon, sa aming pag-aawitan, Lord God, ng papuri para sa iyo, Lord God. Nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng pag-aawitang ito, O Lord, mailabas namin, Panginoon, maipakita namin, Panginoon, kung gaano kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord God, ihanda mo rin, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming mga tenga, O Lord, ang aming mga isipan, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mensahe, Lord God. Panginoon, tunay nga, O Lord, na sa bawat mensahe mo, Panginoon, ito, O Lord, ay binibigyan mo kami, Panginoon, ng kalakasan, O Lord, na dapat naming gamitin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, makinig kami, Panginoon, ng taos sa aming mga puso. Makinig kami, Panginoon, upang manamnam namin, O Lord, ang iyong mensahe, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na sa pamamagitan nito, Panginoon, itong darating na linggo, Panginoon, na aming kakaharapin, Panginoon, ito, O Lord, ang aming magiging sandata, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord God, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Lord God, na wala pa po, O Lord, papunta pa lang, Panginoon. Ikaw nga po, O Lord, ang siyang patuloy na humipo sa kanila, Panginoon. Dalhin mo sila, O Lord, dito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, ng ligtas, Panginoon. Ganon din, O Lord, ang aming internet connection, Panginoon, para sa aming mga kasama, O Lord God, sa online, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, O Lord. Sa iyo, O Lord, lahat ng papuri, O Lord God, ng pasasalamat sa tangi at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. Let's give God a clap of praise, the best clap of praise that we can give. This is a giving season. Let us give God the highest praise. Amen. Ngayong pong umagang ito, we are here to worship the Lord. Amen. So, let's continue and start this Sunday celebration by celebrating the goodness and love of Jesus in our lives. Amen. Christ the Savior.
Amen. O night divine, sa ating Panginoon, Lord, ngayong umagang ito, we are going to celebrate Jesus. So let us continue to praise, to lift the name of Jesus on high. Tayo pong lahat ay umawit, gumalaw, sumayaw because this is the time of giving. Let's give God the best praise. Let's praise the Lord. Amen. Herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, joy the triumph of the skies. With a joy close proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. King of heaven, King of heaven, come down. King of heaven, come now. Let your glory reign, shine like a day. King of heaven, come. King of heaven, awesome. Who can stand against us? You were strong to save in your mighty name. King of heaven, come. Once again, let's praise the Lord. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, joy and triumph of the sky. Read and joy hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. King of heaven, come down. King of heaven, come now. Let the glory reign, shine like a day. King of heaven, come. King of heaven, rise up. Who can stand against us? You were strong to save in your mighty name. King of heaven, come. King of heaven, come. Let's welcome the Lord. King of heaven, come. King of heaven, come. King of heaven, come. King of heaven, come down. King of heaven,
We have a beautiful name that we are celebrating, and that is the name of Jesus. And if you do believe that our God has the beautiful name, we are to worship Him with spirit and in truth. So this morning, let's welcome the beautiful name of Jesus, for this is His time. Amen. You were the word of the beginning. One with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, O Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing can stand to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Amen. Thank you, Lord, that you didn't want heaven without us, Panginoon. One heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Amen. The Lord, the death cannot put our God. Kaya po ngayong umagang ito, ano man ang problema mo, declare that it won't hold you. Amen. Death cannot hold you. The victory for you. You silenced the boast of sin and pain. The heavens are open. The days of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yes, Lord. Yours is the glory. Yours is the reign of our Lord. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, our King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. Amen.
You silenced the voice of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Tayo'y patuloy na lumapit sa ating Panginoon sa umagang ito, O God. Lord, sa umagang ito, Panginoon, taos puso kami nagpapasalamat, Lord, sa aming pag-aawitan sa umagang ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na natuwa ka, Panginoon, sa aming mga pag-aawitan, Lord. Salamat, Panginoon, sa opportunity, Panginoon, sa umagang ito, O God. Lord, tinataas namin, Panginoon, sa iyo, Panginoon, at tinaangkin namin, Lord, ang biyaya mo, O God, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Maging ang iyong iglesia, Lord, kami, Panginoon, ay umaasa lamang sa iyo, Panginoon, sa iyong biyaya. Umaasa kami, Lord, sa iyong patuloy na pagkalinga, O God. Lord, kung paano mo, Panginoon, kinalinga, O God, Lord, si Naomi, Panginoon, maging si Ruth, O God, Lord, at ginamit mo, Lord, na pagpapala, O God, Lord, ang buhay ni Bush, kanila, Panginoon. Kami din, Lord, Panginoon, tinataas namin, Panginoon, Lord, ang aming iglesia, Panginoon, ang activity, Lord, iba't ibang activity, Panginoon, yung iglesia, O God. Dalangin namin, Panginoon, na gamitin mo, Lord, gaya ni Bush, Panginoon, ang aming mga buhay, O God, Lord, na channel of blessing, Panginoon, sa nararating namin, Lord, Christmas party, Panginoon, maging, Panginoon, ang Thanksgiving celebration, Panginoon, this coming January, Panginoon. Inaangkin namin, Lord, ang pagpapala mo, Panginoon. Inaangkin namin, Lord, ang biyaya mo, Panginoon. At alam namin, Lord, naririnig mo kami, O God. Salamat, O God, Lord, ng maraming, O God, Lord. The success, Panginoon, ang blessing, Lord, na aming tatanggapin, Lord, sa Christmas party, Panginoon, ng iyong iglesia. Alam namin, Lord, hinanda mo na, Panginoon, para sa amin. Kay Lord, maraming salamat. Tinataas namin, Lord, ang bawat isa na aming mga kapatiran na darating, O Lord, na mag-attend, Panginoon. Dalahan ko sila man din, Lord. Malasap nila, Lord, ang pagpapala, Panginoon, na nanggagaling sa iyo sa pamamagitan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ihanda mo, Panginoon, ang bawat isa mula kay Pastor, Panginoon, na gagamitin mo, O God, Lord, na magmensahe sa praise and worship team, sa aming lahat, Panginoon. Inaangkin namin, Lord, ang blessing upon blessing, O God, Lord, sa araw na yon. Maraming salamat, Lord. Tinataas namin sa iyo ang lahat na may pagpupurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Ayan, tunay na pinagpala po ang bawat isa sa atin, di ba? Dahil ngayong taong 2025, hindi natin namalayan, December na pala. Di ba? Ilang araw na lang, bagong taon na po ulit. Di ba? Isang napakalaking pagpapala ang isang buong taon ng 2025 na tayo ay nananatili sa presensya ng Panginoon. Di ba? Maraming mang pagsubok, maraming problema, pero nandyan ang Panginoon sa ating buhay. Amen po ba doon? Kaya sa oras na ito, meron pong tatlong pinagpala ng Panginoon na magpapatotoo sa kabutihan niya. Kaya ino-open ko na po ang pulpito para sa ating testimony.
Praise the Lord. Dito ako sa baba. Kasi ang tangkad ko na. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Sabi ko kasi noong nanggaling po ako sa Korea, magpapatuo ako, sabi ko. Pero yung palang second Sunday na pala yun, wala palang ano. Nung pagdating ko po kasi, dahil natapos ang gawain po doon ay Sunday, November 2. So pagdating ko po ay hindi na pala yun yung first Sunday. So wala pong testimony portion that time. So I am taking this opportunity to praise and thank the Lord kung paano po siya kumilos. Kasi noong papunta po ako sa Korea, hinanda ko po lahat. Bago mag-examination ay nag-xerox na po ako ng mga test papers. Basta nakahanda na ni stapler ko na para pagka Lunes, kinalunesan po nun ay second quarter examination na. So, ginawa ko ang lahat-lahat ng kailangan kong gawin bago mag semestral break. Nang sa ganon, pagpunta ko po doon sa conference ay wala pong magiging problema. Ibig sabihin, hindi po maistorbo yung akin pong pagkikinig po doon na wala pong magme-message na ganito, may problema. So, sa madaling salita ay ininanda ko po ang lahat bago po ako pumunta doon sa biyaya ng Panginoon. Yung araw na po iyon, actually ay lumuwas ako one day ahead of the rest of the delegates kasi yung kasing araw na yon mas mura yung ticket kesa yung araw mismo ng pagpunta ng lahat. So yung scheduled day ng papunta ay napakamahal yung ticket. So I bought a ticket ahead of the rest of the delegates. So mas una ako ng isang araw. At pagdating ko dun sa Incheon Airport, medyo mahaba-haba po. Pagdating ko po dun sa Incheon Airport, talagang pagod na pagod ako kasi madami nga po akong hinanda, marami akong trinabaho, marami po akong impake pa. So, pagod na pagod po ako pagdating po dun sa airport. So, nag-pray ako. Dahil kinabukasan pa po kami susunduin po doon sa from Gwangju to Incheon ay 4 hours ride yon by bus. So Lord, sabi ko paano kaya mayroon kasing designated may number po kasi yung mga po doon, zone A, zone F, zone G ganon. So ang designated zone na po kung saan doon po kami magkita-kita ay nasa Zone A. Dahil nga po ahead ako ng almost a day doon sa airport, so wala pa po ang mga tao doon nakasama ko. So mag-isa lang ako, so sabi ko, kailangan bench lang kasi na ganun yun, wala pong sandalan o yung anuhan. Pero as I went through Zone G, Lord, sabi ko, gusto kong makatulog kasi pagod na pagod talaga ako. Alam niyo po ba na pagdating po dun sa Zone G, ay mayroon pong, lahat po yun occupied, pero mayroon pong nag-iisang couch po na mahaba, na maraming couch po yun, pero may nag-iisa pong bakante na as if that couch is waiting for me para po doon sa desire ng puso ko na, Lord, bigyan mo po ako ng komportable ako makahiga at makatulog kasi kinabukasan pa ng 10 o'clock kami susunduin. So, yung prayer ko na po yun ay nag-granted ng Panginoon at talagang nakatulog po ako ng mahimbing doon sa airport bago pa man din po kami sunduin. At nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkilos ng Panginoon doon sa throughout almost 15 days na araw ng conference doon sa Korea. Napakabuti ang Panginoon kasi ika-second day pa lang po ay may pagpapala na pong ibinigay ng Panginoon sa akin. Yung wife po ni Pastor ay nag-abot sa akin ng 50,000 won. Ayun po yung ibinili ko po doon sa isang karton na coffee. Tapos dahil kami po ay mga
nabigyan po ako ng opportunity na maka-join doon sa music ministry nila. Eh nagbibigay din pala sila ng gift din sa mga music team doon. So another 50,000. Kaya nakabili po ako ng 2 pack na coffee at yun po yung naibahagi natin po sa ano. And aside that po yung pagpapala po na binigay ng Panginoon sa akin na ayun nga po, nagpaalam ako kay pastor na kung pwede pong i-fill out po yung form kasi I was given the opportunity to apply as a missionary. So, nabigyan po ako, binigyan po ako inordain po ako doon as missionary, but hindi ko po akalain na yun pala pong ordination na yun ay kasama po doon yung ordination as pastor. So, ito lang po yung pagkakataon po na brought out po sa congregation na I was ordained there as a missionary and a pastor. Hindi ko po yun intention, pero nangyari. So, kung ano ang kalooban ng Panginoon, I am just saying to the Lord na, Lord, send me. Kung ano yung kalooban mo sa akin. Kaya nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkilos niya sa aking buhay. At binibigay ko lang yung aking sarili na kung ano ang nais ng Panginoon para sa akin, ay so be it. Lord, salamat sa Panginoon sa lahat ng kanyang pagkilos sa aking buhay. To God be all the glory. Amen. Hello po, good morning po. Ako po yung nagpupurit nagpapasalamat sa araw na to. Hindi lang sa araw na to, kundi sa araw-araw na nangyari sa buhay ko. Today po kasi is additional year or additional age po sa akin po. Thank you po. So, ako yung nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon kasi sa buong buhay ko kahit naging kabuti ako dito sa church, which is Lulubog, Lilitaw, ayun po, yung puso at isip ko pa rin is nasa presensya pa rin ng ating Panginoong Diyos. And ako yung nagpupuri ng papasalamat sa ating Panginoon kasi sa buong buhay ko na ito, sa buong taon na to, marami mang pinagdadaanan sa buhay, marami mang nangyaring pagsubok sa buhay ko. Andiyan pa rin si Lord para bigyan solusyon at pagpalain ako sa araw-araw na buhay ko po. Yun lang po, salamat po. Amen. Alam ko po na marami pong pinagpala sa atin, hindi lang sa isang buong linggo, sa buong buwan ng November, or sa isang buong taon ng 2025. Ayan. Pero sa oras pong ito, kumbaga yung ating testimony po, pwede po nating ibahagi yan. Diba? Sa ating mga kapatiran, sa ating fellowship, na mga disciple natin, pwede po nating ibahagi ang testimony, ang pagpapala ng Panginoon na ginawa sa ating mga buhay. But sa oras na ito, mas mahalaga po, di ba, na mapakinggan natin ang mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero, syempre, bago po natin mapakinggan ng mensahe ng Panginoon, ako rin po ay magpapasalamat sa Panginoon dahil sa biyaya po ng Panginoon, makaka-receive na po ako ng pangalawa kong medal. Ayan, di ba? Last year December, yung unang medal ko po ng graduation ni Hannah. At ngayon pong, ngayong taon na to, December din, di ba, sa pagpapala ng Panginoon, matatanggap ko ang medal sa pamamagitan po ng aking pangalawang anak na si JM. Di ba? Para po sa akin, ba't niyo ko pinagtatawa na? Nakakainis kayo. Time's up. Hindi po. Mabilis lang po. Para po sa akin bilang isang magulang na bilang isang magulang na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ayan, wala po kaming inaasam kundi makatapos yung aming mga anak na kumbaga sa pamamagitan ng kanilang pagtatapos, alam namin na ito yung magiging baon nila sa next journey ng kanilang buhay. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sabi ng nanay ko noon,
bilang panganay, hindi siya nakatanggap ng medal na galing sa akin kasi nag-asawa ko ng maaga. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi makakadalawang medal na po ako. Wala pang nag-aasawa sa mga anak ko. 'Di ba? Sa biyaya po ng Panginoon, kumbaga yung naging failure ko sa mga magulang ko, naging victory naman po. Victory ang natanggap ko sa mga anak ko. Kaya nagpupuri at nagpapasalamat ako sa Panginoon sa nalalapit na graduation ni JM. Ayan, salamat po sa Panginoon. Kaya ngayon po, tinatawagan ko na po ang pinaka mahalagang magaganap sa oras na ito, sa araw na ito, kundi ang pakikinig natin sa mensahe ng Panginoon. Yon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga pong ito, gusto ko na po kayong batiin ng isang maligayang Pasko po, no, sa bawat isa, no, bagamat wala pang Christmas party. Okay, maligayang Pasko, no, kasi sinod ko na po yung aking pamasko. Okay, salamat po ulit sa BNC Apparel, no. Isipin nyo lang kung sino yung BNC Apparel po na yon. Okay, so maraming salamat po sa aking pamaskong polo. Okay? Sa umagang ito, meron tayong bagong tema dahil again, bagong month at bagong tema na naman po tayo meron. Okay? At ito po ay pinamagatan nating, ano po yan? Yan, the birth of master builder. Okay, praise God, no? Ganda naman nito. Palakpakan niyo ang Panginoon. Hallelujah. No? Sabi po dyan sa ating Bible reference, sa Matthew 2:6, but you, Bethlehem in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people of Israel. Panginoon, sa Tagalog version, sabi niya po dito, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Judah, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Judah, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. No? Purihin ang Panginoon. Tayo po muna ay panandali ang manalangin sa Lord. Lord, sa umagang ito, Panginoon, we want to thank you, Father, for a new team, Lord. New series about your kingdom, Panginoon. Salamat, Lord Jesus, dahil ito yung huling-huling series namin, Panginoon, para sa aming year vision, Lord Jesus, na building God's kingdom, O God. Nawa, Lord, patuloy, Panginoon, sa last month na ito, O Diyos, as we build your kingdom, O God, turuan mo kami, Panginoon, bilang ikaw, O Diyos, ang kinikilala naming master builder, Lord Jesus, dalangin namin, O Ama. Ano man, Lord, yung aming matututunan, O Diyos, dito sa bagong series po na ito, Panginoon, ito nga, Lord, ay mai-apply namin, O Diyos, sa aming mga buhay, O Lord, nang sa gayon, Panginoon, kami din naman, O Lord Jesus, ay maging master builder ng aming mga mahal sa buhay, ng aming pamilya, ng aming mga kaibigan, Lord God. Bless us, Father, and as we hear, Lord, your message today, O God, dalangin ko, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O Diyos, ang siyang magmamanifest sa bawat isa sa amin, O Ama. Lord, may your glory fall in this church, O God. Ganun din sa aming mga kapatiran sa home church, Father. Dalangin ko, Panginoon, na ang mensaheng ito, O Diyos, ay magkaroon ng double anointing from you, Lord God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Again, bless us, Lord, with wisdom and understanding, Lord Jesus. Thank you, God. This all we pray in Jesus' most precious name. Amen, amen, at amen. Praise God. No, sabi ko po dito sa ating tatalakayin, no, sabi ko dito sa ating Bible reference, makikita natin diyan kung bakit o paano naging master builder, no, ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Okay? Paano siya naging master builder? Sabi ko po dito, alam niyo po ba ang katangian o ano po yung isa sa mga katangian ng pagiging master builder? Para sa inyo po, pag sinabing master builder, okay? Ano yung tumatatak sa inyong isipan?
O ano yung nakikita ninyo? Perfection? Praise God? Ano pa? Kahit mga simpleng bagay lang, halimbawa, sa isang, kapag nagpagawa kayo ng bahay, okay? Paano nyo masasabi na ito yung foreman talaga kasi magaling to eh? Bakit? Bakit nyo nasabi yon? Capable siya? Nasunod yung plano? Yung tamang design, no? Parang tamang plano. Okay? So ito yung mga katangian, tama po ba, na masasabi ninyo yung inyong mason o yung karpintero ninyo na masasabi nyo, magaling tong builder na to. Tama po ba yun? Diba? Pero dito, makikita natin, sabi niya dyan, ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Okay? Alam nyo, isa sa pinakakatangian ng pinakamagaling na builder, mga kapatid, gaya dito sa paglalarawan, okay? Dito sa sa bayan ng Bethlehem, no, may kita natin diyan yung pagiging master builder ng Diyos. Okay? Kasi sabi ko dito, isa sa pinakamagandang katangian ng magaling na builder ay yung nakagagawa siya ng obra maestra mula sa mga bagay na tinuturing ng ibang basura. Mula sa mga bagay na tinuturing ng marami na patapon o wala ng pakinabang. Okay? Sabihin, di ba, masasabi ninyo, masasabi ko po, no, yung mga karpintero, yung mga mason na magaling, kapag nakagagawa siya ng diskarte niya. Di ba? Halimbawa, nagkulang ng materyales. Di ba? Kaya niyang gawin ito kahit kulang yung materyales. Okay? Kaya niyang gawin ito sa tamang plano. Okay? So parang ganito rin po yun. At para mas malinaw, meron po ako ditong video na ipapalabas po. Paki-play nga po natin yung ating video. Bago ang paggawa ng obra mula sa mga patapong bagay. Pero paano kung ang mga materyales ay kailangan pang sungkitin sa maruming lugar? Tinutukan niya ni Joseph Moro. Dito sa mga naiwang basura sa mga wawa sa Barangay San Pascual sa Hagonoy, Bulacan, nanunungkit ang mga tsinelas si Mar Perez. Ang mga ito, ginagawa niyang one-of-a-kind obra. Dati kasi sa painting hindi nabibili yung artworks ko. Oo. Kaya nag-isip ako ng ibang medium. Bakit hindi ko pwedeng gawing art? Yung tsinelas na nakikita ko dito. Doon po yung nag-start. Na pwedeng wala pa rin po kasi ako nakikita sa art scene na gumagamit ng ganitong medium. Matyaga niya itong nilalabhan, pinatutuyo sa kagagayatin sa maliliit na piraso. Mosaic art ang tawag rito o paggamit ng mga maliliit na piraso ng bato, bubog o shells para bumuo ng mga figura sa halip na pintura. Pandemic raw nang mawala ng trabaho si Mar kaya naisipan niyang gawin ang maituturing na junk art na ito. Ang pera na kukuha niya mula rito panggastos daw sa bahay at sa inang may karamdaman. Pero hindi raw laging singkulay ng kanyang mga obra ang kanyang kita dahil may pagkakataon na binabarat siya ng mga mamimili. Mahirap maging artist, totoo lang lalo't nag-uumpisa ka pa lang. Pero tulad ng mga pira-persong tsinelas, hindi raw siya titigil na buuin. Ang pangarap niya makilala ang kanyang sining. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Yon, praise God, no? Grabe. Sabi nung kanina, may nagsabi sa akin. Sabi niya, gusto ko pong mag-testimony. Okay? Kaso sabi daw po nila, mahaba daw po yung mensahe niyo po. Okay? So, sabi ko, sige, next time, mag-testimony ka na lang. So, sobrang haba. Imagine ninyo, introduction pa lang to, inabot na tayo ng 24 oras. Tama ba? Di ba? Okay. So, makikita natin doon sa video po na yon, di ba? From junk, okay? Or from basura, okay? Ginagawa niya tong isang obra maestra. Tama po ba yan?
Ganito rin po ang Panginoon. Okay? This is why naging master builder siya. Okay? Kasi sabi doon sa ating Bible passage, di ba? Sabi niya rito, ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Alam niyo po, kung makikita natin sa mapa, kung pag-aaralan po natin yung mapa, okay, ng Juda, makikita ninyo kung gaano kaliit, okay, kung gaano kaliit yung bayan ng Bethlehem. Okay? So, kaya ito yung sinabi dito, hindi ikaw yung pinakamaliit, no? Hindi ikaw yung pinakahamak, yung sinasabi diyan. Kasi nga ho, okay, kung makikita ninyo sa mapa, napakaliit lang naman po ng bayan ng Bethlehem compare sa iba. Okay? Pero, sabi doon, hindi ikaw ang pinakahamak kasi magmumula sa iyo. Okay? Sabi niya diyan, no, magmumula sa iyo isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Hindi ho ba? Sabi ko dito, makikita natin ang ating Diyos, di ba? Bilang master builder, He chose Bethlehem. Okay? To be the Lord Jesus' birthplace. Okay? God was able, mga kapatid, na maipakita yung kanyang pagiging master builder. Okay? Kasi nung pinili niya yung Bethlehem, makikita natin, mga kapatid, yung pagpili niya. Okay? Kasi ito yung pagde-demonstrate niya, mga kapatid, that by His power, okay? By His power, He can demonstrate, mga kapatid, He can works through lowly things. Okay? Kayang-kaya niyang gumawa sa mga pinakamaliliit na bagay at gawin itong malaki. Okay? Sabi ko rito, He can demonstrate His power works through unexpected things. Diba? Sa mga hindi natin inaasahang mga bagay, sa hindi natin inaasahang mga pagkakataon, gumagawa ang Diyos, mga kapatid. Kaya kung makikita natin, kung pag-aaralan natin yung Bible, okay, madami ang hindi naniniwala sa Kanya, no, sa ating Panginoong Jesucristo bilang pangakong tagapagligtas. Bakit? Bakit ang daming hindi naniwala sa Kanya? Yung mga teachers of the law, yung mga Pharisees, hindi naniwala na ang Panginoong Jesucristo ang pinangakong tagapagligtas. Bakit? Kasi that time, inaasahan nila, okay, ang darating na tagapagligtas, okay, kasi yun ang nakasusulat sa Old Testament, na mula sa bayan o mula sa lahi ni David. Okay? So sino ba si David? Siya ay hari, di ba? King David. Kaya ang inaasahan nila, ang darating na tagapagligtas ay hari din. Okay? Pero makikita natin sa Bible, kaya maraming hindi naniwala kay Jesus Christ. Bakit? Kasi ine-expect ng mga tao na hari, hindi nila matanggap na ang nagpapakilalang tagapagligtas, ang nagpapakilalang fulfillment of the prophecy, ay ipinanganak bilang isang karpintero. Di ba? Sigurado ka ba ikaw yung Diyos? Ikaw yung tagapagligtas namin? Mula ka ba talaga kay King David? Bakit gano'n King David siya tapos ikaw karpintero? Parang gano'n ang nangyari. Okay? But again, makikita natin dito, ang ating Diyos Ama bilang ating master builder, He can work in uncertain things. Okay? In unexpected circumstances. Tama po ba yan? Nakagagawa siya sa mga hindi natin inaasahang pagkakataon o hindi inaasahang bagay. Hindi, sabi ko rito, ganun din naman sa ating mga buhay, mga kapatid. Kung ngayon, pakiramdam mo, mahina ka, wala kang alam. Sino dito, you feel broken? Sino dito mga broken-hearted? Okay? Pakiramdam mo, you are worthless. Wala kang pakinabang, wala kang silbi, mga kapatid. Ito yung naging motivation ko, mga kapatid, kung bakit ito yung ating last series. Okay? Sabi ko sa Panginoon, Lord, ano yung magandang series about doon sa aming vision na building God's kingdom? Paano mo kami imo-motivate, Lord? Na konektado on how we will build your kingdom. Okay? So ito yung revelation ng Lord. The birth of master builder.
Okay? Nawa makita natin mga kapatid that this December, hindi lang po ito kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? But after nitong series na to mga kapatid, I pray na ang bawat isa po sa atin, ito yung sinasabing the birth of Master Builder. Ang bawat isa sa atin ay magkaroon nga ng kapanganakan. Okay? Tayo nga ay muling isilang bilang isang Master Builder kasi ang ating goal bilang mga Kristiyano is to be like Christ. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay Master Builder, it should be dapat ikaw din maging Master Builder. Amen. Hindi ho ba? Kaya kung pakiramdam mo worthless ka kapatid, sabi ko dito, remember this. Ano man ang kalagayan mo, have faith that the Lord your God is the Master Builder. He can build out of nothing. And He works in a way that we don't expect. Kaya kung pakiramdam mo, mahina ka, wala kang alam kung, o binubuli ka, huwag mo silang pansinin. Have faith, mga kapatid. Put in mind, put in your heart, that the Lord your God works in a way that we don't expect. Amen. Hindi ho ba? Sabi ko dito, He doesn't throw away broken people, but He rebuilds them. This is why naging master builder siya. Ang kapanganakan po ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, lalo niyang ipinakita yung kanyang pagiging master builder ng Diyos. Di ho ba? Nung ipinanganak siya. Sabi nung kanta natin kanina, ano ba sabi nung kanta natin kanina? You don't want heaven without us. Di ba? So you bring, ano daw? Ha? You brought Jesus, you brought heaven down. Di ba? Ayaw ng Diyos na wala tayo sa kanyang kaharian. Okay? Kaya ginawa niya, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, dito sa sanlibutan. Okay? Ito yung sinasabi ko rito, mga kapatid, na ipinakita ng Diyos Ama yung kanyang pagiging master builder sa kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil in our Lord Jesus, sabi ko rito, in His birth, God builds the foundation of hope. Hallelujah. Di ba? Naging master builder siya kasi sa mga taong walang pag-asa. Amen. Okay? Ito yung pag-aaralan natin, ito yung pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Para sa unang series, para sa unang message ng series natin ng Birth of Master Builder, pag-uusapan natin ngayong umagang ito is yung foundation of hope. Yan, no, Jesus' birth brings the foundation of hope. Yung kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, ito yung hatid niya. Magkaroon tayo ng pundasyon ng pag-asa. Amen. Diba? Bakit ko po ito yung inuna natin, yung foundation of hope? Kasi I believe, mga kapatid, na ang bawat tao, okay, lahat tayong mga tao, pag pumapasok yung month of December, okay, natatabunan yung excitement, okay? Di ba? Pag sinabing month of December, it will be the month of joy, month of giving, month of love, di ba? Pero ang lahat ng yan natatabunan kasi I believe na ang month of December ay stressful din. Tama po ba yun? Di ba? Imbis na magagala ka, na-i-stress ka, saan ka kukuha ng pang Noche Buena? Di ba? Saan ka kukuha ng pang Christmas? Ang tawag doon? Exchange gift? Di ba? Yung sa school, may ambagan, ha? O yan. Di ba? Ano? 20 na, grabe, di ba? Pwede naman, meron kang kutsinta. Tama po ba yun? Hallelujah. Di ba? Pag pumasok yung December, nawawala yung spirit of joy. Kaya nagiging spirit of stress. Tama mo ba? Ang daming stress. Sino dito hindi stress? Di ba? Pagpapasok yung December, paano kaya yun? Naku,
Pupunta na naman sila tita, sila tito. Naku, pupunta na naman sila nanay, sila mama. Ano naman kaya iahanda ko? Sabi ko, huwag yung muna sila pumunta rito. Wala, di ba may mga ganun eh. Tama po ba yan? Di ba? Kaya ito po yung napili ko. No, Jesus' birth brings the foundation of hope. Nawa mga kapatid, makita natin itong araw ng Kapaskuhan, ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. God builds the foundation of hope. Magkaroon tayo ng pag-asa. Okay? Sabi ko dito, what is hope? Yan. Sabi po ng Google Dictionary, sabi niya dyan, hope is a feeling of expectation and desire for a certain things to happen. Okay? Ibig sabihin, ang salitang pag-asa daw, okay, sabi ni Google Dictionary, ito daw po yung madalas na pakiramdam natin o yung mga ninanais nating mangyari sa buhay natin. Tama po ba yan? Ito yung mga bagay na gusto nating mangyari. Okay? For example, sabi ko dito, ngayong Kapaskuhan, di ba? We are hoping na makatanggap ng maraming regalo. Tama po ba yan? We are hoping na matanggap natin yung ating pinapangarap na regalo. Tama po ba? Kaya marami, minsan nai-stress kasi yung ina-expect niyang regalo, pagbukas niyang ganon. Ay, bakit gano'n? Sabi 200, 50 lang to sa Shopee. Mga gano'n. Di ba? Tama po ba? Tama po ba? Sabi ko rito, meron ding halimbawa dito, sabi ko rito, siguro yung iba sa atin, we are hoping na sana yung mayor natin, katulad ni Mayor Bico na namimigay ng pamaskong handog. Di ba? Yung aming bayan, wala. Parang gano'n eh. Di ba? Ito po yung sinasabi dito, hope is a feeling of expectation and desire for certain things to happen. No? Sabi ko dito, ibig sabihin, ang pag-asa na mayroon ang sanlibutan ay pag-asa na nakabase lamang sa sitwasyon. Yung pag-asa ng sanlibutan nakabase sa tao. Okay? O masasabi ko na ang pag-asa na meron ang sanlibutan ay walang kasiguraduhan. Hindi ho ba? Kaya madalas nai-stress tayo, madalas nangihina tayo kasi we are hoping things, pero pag dumating yon, hindi yun ang dumarating. Hindi ba? Baliktad. Tama po ba yan? But the biblical term, mga kapatid, ng hope, sabi ko ho dyan, yan, in biblical term, hope is an anchor of the soul, both sure and steadfast. Sabihin, the foundation of hope that the birth of Jesus brings ay hindi po nakabase sa panahon, hindi nakabase sa sitwasyon, hindi nakabase sa ibang tao. Hindi po ito nakabase sa ating mga wishful thinking. Tama po ba? But nakabase po ito sa katapatan, sa pag-ibig, sa kabutihan ng Diyos, mga kapatid, na hindi natitinag, hindi nababago. Ito po yung pag-asa o yung pundasyon ng pag-asa na dala ng Panginoong Jesucristo. Masasabi ko po, sabi niya dyan, sure and steadfast. Ibig sabihin, sigurado po ito. Siguradong mangyayari. Tiyak. Amen. Mapapanaligan mo ito. Kasi steadfast siya. Tama po ba? Yan po yung sinasabi sa Hebrew. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 19, sa English Standard Version, sabi niya dyan, we have this as a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters into the inner place behind the curtain. Amen. Alam niyo po ba, mga kapatid, kung ilang daang taon ang pagitan ng Book of Malachi sa first book of New Testament? Alam niyo po ba kung ano yung unang book ng New Testament? Grabe, isa lang, dalawa lang nung samakot Ha? Ba't ako tinatanong ninyong ano? Ha? Talaga. Ano po yung unang book ng New Testament? Matthew. Matthew! Okay? Di ba, alam niyo po ba kung ilan yung pagitan ng taon mula Malachi hanggang New Testament? Wala nakakaalam. Sayang, meron pa namang sanang ice cream. Okay? 400 years. Okay? 400 years.
Yun daw po yung pagitan ng Book of Malachi sa Matthew o yung Old Testament hanggang sa New Testament. 400 years. Alam niyo po yung 400 years po na yan, tinatawag po yan ng iba na silent years. Okay? Bakit siya naging silent years? Kasi that time, that 400 years, sinasabi dito, ang Diyos daw po ay tahimik. Hindi nagparamdam ang Diyos. Okay? Walang salita ng Diyos ang narinig. So just imagine 400 years. 'Di ba? God is quiet. Ano kayang mangyayari kapag ganun? Okay? Yan po yung sabi ng mga Bible scholar, yung mga theologians, mga kapatid. Sa loob ng 400 years, our God is quiet. At ito rin po yung pinahayag sa prophecy po ni Prophet Amos. Sabi po sa Amos chapter 8 verse 11 to 12, meron ba ako dyan, nak? Kaya sabi niya dyan, sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ang taggutom. Magugutom sila, ngunit hindi sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita. Verse 12, mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit iyon ay hindi nila matatagpuan. Ito po'y pahayag ng Diyos kay Prophet Amos. Okay? At ito po'y nangyari between Book of Malachi at saka Book of Matthew. 400 years. Hindi ho ba? Kaya tunay mga kapatid, sabi ko po dito, ang kapanganakan ng Panginoong Jesucristo ay masasabi ko talaga na naghatid ng matibay na pundasyon. Kaya yung pundasyon ng pag-asa na dapat nating ninanais. Okay? Sabi ko dito, dahil hindi lamang po ito para sa mga Israelites noong unang panahon, but ganun din po sa kasalukuyan. Hanggang sa darating na panahon o hanggang sa darating na mga bagong henerasyon po. Ang kapanganakan ng Panginoon o mas kilala natin as Christmas season ay tunay po na may hatid na pag-asa. Ito po yung sinasabi ng book ng anghel ng Panginoon sa Book of Matthew, chapter 1, verses 18 to 22. Sabi niya po dyan, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit, bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 19, subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong mailagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Verse 20, ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Verse 21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Okay? Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. No, praise God. Purihin po ang Panginoon. Nawa mga kapatid, dito sa passage natin, dito sa Matthew, okay, makikita natin dyan, as we celebrate the birth of Jesus, o as we celebrate Christmas, mga kapatid, nawa, sa pamamagitan po ng Bible verse po na yan, makita po natin that truly, Christmas o yung Jesus' birth brings the foundation of hope. Makita natin na ang hatid ng Kapaskuhan ay hindi lang regalo, hindi lang spaghetti, hindi lang fruit salad, hindi lang buko pandan o ano ba tawag doon? Graham. Di ba? Hindi lang po yan ang Pasko. But ang hatid ng Pasko, it brings the foundation of hope. Anong klaseng pag-asa to? Number one, sabi ko rito, ang Pasko ay may hatid na pag-asa in
Yan. In troubled times, okay? Amen. Sino dito you feel troubled? Bridge over troubled water? Amen. Grabe, nasa kalahati pa lang ako, 15 minutes na. Okay, so makikita natin, sabi ko dito, meron akong tanong, are you troubled? Tanungin mo kayo katabi mo, are you troubled? Amen. Diyan po sa home church, are you troubled? Okay? Nag-aalala ka ba? Kasi hanggang ngayon, wala ka pa rin 500 pesos na pang Noche Buena. Sabi na, 20? O, di ba? Pakiramdam mo ba, yung meron ka ngayon, never enough? Amen? Ha? Hindi pa uhusto? Nawa mga kapatid, sa umaga pong ito, alisin na po natin sa ating mga puso yung maling pag-asa na nakadepende lang sa ibang tao, nakadepende sa mayor. Na merong pamaskong handog. Tama po ba? But lumapit po tayo sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoong Jesucristo, ang dulot po niya ay pag-asa. Pag-asa in troubled times. Sabi ng John 14:1, do not let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me, declares the Lord. Yan po sinabi ng Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong araw ng Kapaskuhan, mga kapatid, do not let your heart be troubled. Di ba? Sabi ko nga kanina, our God works in unexpected things. Di ba? Kung pakiramdam mo walang-wala ka ngayon, hindi pwede yon. Walang Kristiyanong walang-wala. Di ba? Ang Kristiyano laging meron. Amen. Di ba? Alam niyo yung mga may wala? Mga taga-Itbulaga lang yun. Meron o wala. Tama mo ba? Pero ang Kristiyano laging meron. Amen. Di ba? Sabi ng Matthew chapter 1 verse 20, di ba? Sabi niya doon kay Jose, huwag kang matakot. Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Amen. Hindi ba? Ano man po yung pinagdaraanan mo, kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi remember this, sabi ko dito, the purpose of Christmas is to remind us that in all of our troubles, you are not alone. Hindi ka nag-iisa. Bakit? Sabi ng Matthew 1:23, sabi niya rito, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Praise God. Di ba? Hindi ka nag-iisa, kaya huwag kang matakot. Amen. Di ba? Sabi ko dito, tunay that Christmas brings the foundation of hope in troubled times. Because this is the birth of Jesus Christ. Okay? Ito yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo na sabi dun sa prophet, di ba? Papangalanan mo siyang Emmanuel na ibig sabihin, God is with us. Kasama mo ang Diyos, kaya huwag kang matakot, kapatid. Pangalawang pag-asa na tutukoy ko po dito na hatid ng Panginoon, ano yan? Yan. Hope of salvation. Hallelujah. Diba? Sabi ng Matthew 1:21, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol. Sapagkat, sabi niya rito, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kita nyo? Di ho ba? Ito yung pag-asa na hatid sa atin ng Panginoong Jesucristo. Nawa, kung pakiramdam natin, ang rumi-rumi natin, o pakiramdam natin, ang dami nating kasalanan, nawa mga kapatid, every time na sasapit ang araw ng Kapaskuhan, it will remind us yung foundation of hope na hatid ng Panginoong Jesucristo. And that is the hope of salvation. Amen. Alam niyo po, lately lang, meron pong nagtanong, okay, kung dapat pa nga bang i-celebrate ang Kapaskuhan. And I believe, mga kapatid, na hanggang ngayon, pinagtatalunan pa din ito. Maraming Kristiyano ang hindi nagdiriwang ng Kapaskuhan. Meron din naman, o marami din naman Kristiyanong mga nagdiriwang din katulad natin. Okay? Dahil alam niyo po, may mga Kristiyano po na naniniwala
na ang araw daw po ng Kapaskuhan o yung Christmas season is a pagan practice. Okay? Hindi daw po ito biblical. Wala naman daw sa Bible ang salitang Christmas. Yes, wala. Pero maliwanag na maliwanag sa salitang Christmas yung salitang Christ. Hindi ho ba? Kaya sa ating mga kapatid, no, kung kayo po isa sa mga bumabati ng Merry Xmas, palitan nyo na po yun. No, huwag nyo tanggalin yung Christmas, di ba? Yung iba kasi, Pastor, Merry Xmas, ha? Di ba? Yan po yung pagsanlibutan. Kita nyo, ine-ekis nila si Christ eh. Tama po ba yun? Di ba? Ano spelling na Christmas? Di ba? Nagsisimula siya sa Christ Mass. Hindi ho ba? Again, sinagot ko po yung nagtanong sa akin, okay? Kung dapat pa nga bang ipagdiwang yung araw ng Kapaskuhan. Bagamat naniniwala po ako doon sa nagtanong na yon, mga kapatid, ay higit na maalam sa Bible kumpara po sa akin. Okay? Marami po siyang mga pinag-aralang mga Bible school. Marami na rin po siyang nakasama mga kapastoran. Okay? Higit na lamang po siya sa akin. Pero, alam niyo po, by faith, by grace of God, sinagot ko po siya ng buong tapang. Sinabi ko, yes, indeed, we should celebrate Christmas. Bakit? Bakit ito yung pinaninindigan ko? Kasi sabi ko po sa kanya, without Christmas, there will be no forgiveness of sin. Amen. Diba? Kung walang Kapaskuhan, walang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya kung ikaw ayaw mo magdiwang ng Pasko, ibig sabihin, nag-e-enjoy ka sa kasalanan. Ayaw mo mapatawad ang iyong kasalanan. You can never be announced or you can never acknowledge that you are forgiven if you deny the Christmas season. Kasi Christmas season is a season of yung birth date ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung nagpapakita o nagpapatunay na merong Kristo, okay, na dumating para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nararapat lamang pong itong i-celebrate. Amen. Sabi ko dito, without Christmas, mga kapatid, there will be no Christ crucified on the cross. Hindi ba? Palapakan niyo si Lord. Di ba? Sinong ipapako sa cross kung walang Pasko? Di ho ba? Ang cross, nagsisimula po yan sa araw ng Kapaskuhan. Yung cross nagsimula sa sabsaban. Di ho ba? Kaya naman mga kapatid, ito rin yung makita natin. We are celebrating Christmas because without Christmas, there will be no Christ. Pangatlo, sabi ko rito, without Christmas, there will be no salvation at all. Di ba? Tama po ba yan? Kasi walang kapatawaran. Walang Kristong napako sa cross. Eh, siyempre, walang kaligtasan. Tama po ba? Ito po yung pinakita ko po sa kanya. At ito po yung pinaninindigan ko, mga kapatid. Without Christmas, ito yung tatlong ito, mga kapatid, ang napakahalaga. Nawa, ito rin yung makita natin. Yung hope of salvation. Pakiramdam mo, lagi ka na nagkakasala, gusto mo lang tumigil, ayoko na mag-church, hindi naman ako nagbabago. Again, ulitin ko kapatid, ang pagbabago ay hindi mo trabaho. Trabaho yan ng banal na Espiritu. Kung mananatili ka sa Panginoon, mananatili ang banal na Espiritu sa iyo, siya ang magbabago sa iyo. Hindi ho ba? Hindi mo trabaho magbago. Kaya huwag kang susuko. Dahil habang may Kapaskuhan, meron kang pag-asa. Pag-asa ng salvation. Amen. Tandaan po natin mga kapatid, sinasabi ng Romans 3:23, we are all sinners. We all need salvation. Di ba sabi ng 1 Timothy chapter 1 verse 15, Jesus Christ came into the world to save sinners. Di ba? Kaya dapat talaga tayong mag-celebrate ng Kapaskuhan. Hindi po ako galit, ha? Amen.
I was so excited lang talaga. Okay? Sabi ko nito, let's put it this way, mga kapatid. Sino po dito yung may mga asawang, ang tawag ito? Mga asawang parang Armalite. Yung mga asawang mga pasaway, mga asawang tamad. Meron ba ganyan? Sino dito yung mga may anak na mga pasaway din? Yung mga anak na walang bukang bibig, kundi wait lang. Sino dito yung may mga ganon? Di ba? Sino sa atin yung may mga kaibigan na parang maraming orokan? Pangalan nila, orokan, Tupperware. Di ba? Ano pa ba yung isa? Jolly ba yun? Jolly? Jolly Ratan. Parang di ba? Sino may mga ganong mga kaibigan? Di ba? Siguro yung ilan sa atin may mga ganito. Pero sabi ko nito, I believe, kahit ganito sila sa inyo, mga kapatid, you still celebrating their birthday. Tama po ba yun? Kahit ganito sila, di ba, naikiselebrate ka sa kanila ng birthday nila, lalo na kapag may spaghetti. Tama po ba? Lalo na pag may likyong nanok, may cake, di ba? Tama po ba yun? Kaya madalas kung makikita ninyo, may mga ano, 'di ba? May mga nagpo-post o may mga maririnig ka mga greetings, 'di ba? Happy birthday sa iyo. Kahit madalas nag-aaway tayo, pero alam mo, mahal kita. yung mga ganun eh. Tama po ba 'yon? 'Di ba? Sinong mga ganun minsan nag-greet ka na ba ng ganun minsan? Ha? Happy birthday sa iyo kahit lagi mo kong inaaway, 'di ba? Kahit minsan may mga pagkakataon hindi tayo magkasundo, happy birthday sa iyo. Yung mga ganun eh. Pero still, sineselebrate mo yung birthday niya. Kahit inaaway mo siya o inaaway ka niya, naiinis ka sa kanya o naiinis siya sa iyo, you still celebrating their birthday. What more ang ating Panginoong Jesucristo? Ang ating Panginoong Jesucristo na masasabi kong hindi nagkulang kailanman. Ang Panginoong Jesucristo na kailanman hindi kanya pinabayaan. Ang Panginoong Jesucristo na kailanman hindi kanya ininis, hindi kanya inaway, hindi kanya iniwan. Hindi ba mas dapat siyang i-celebrate? Hindi ho ba? Ganito rin po yun, mga kapatid. Kaya nawa sa umagang ito, Panginoon, as we celebrate Christmas, mga kapatid, don't forget to praise and thank the Lord. For in Christmas, we have the hope of salvation. Dahil sa Kapaskuhan, nandun yung pag-asa na tayo ay naligtas dahil sa Kapanginoong Jesucristo. Pangatlong pag-asa na meron tayo, ano po yan? Yan, pag-asa not just in present times, but even for the future. Hindi ka lang binigyan ng pag-asa ngayon, ngayong umagang ito na naririnig mo tong mensahe. Hindi po. But itong pag-asa ito, hindi lang ngayon, pero hanggang sa mga panahong hinaharap. Now, ang tanong, what are you hoping for in the future? Ano yung inaasahan mo sa iyong hinaharap, sa iyong future? Di ba? Sabi ko rito, what are you hoping for in the Lord? Ano yung inaasahan mo sa Panginoon? Sabi po ng verse 22, ang ganda nung sinabi, di ba? Sabi ng Matthew 1:22, ano sabi diyan? Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Inulit-ulit, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad. Diba? Kita nyo? Upang matupad daw ang sinabi ng Panginoon. Again, ang pag-asa na hatid ng Panginoong Jesucristo ay masasabi ko, sabi nga natin kanina, yung biblical term sa Hebrew, diba? Sigurado o tiyak at maaasahan. Sure and steadfast. Yan po yung ino-offer na hope ng Panginoon. Last Friday, mga kapatid, may pinagawa po sa atin no, yung ating leader ng prayer ministry na si Madam Miriam. Okay? Meron siya pinadrawing. Sabi, o sige, i-drawing nyo dyan kung anong ano yung pangarap mo sa buhay. Okay? Yung maglalarawan ng pangarap mo. Okay? So, may mga nag-drawing. Okay? Ano ba yung drawing mo, nak? Parang drawing ni JM, parang ano eh, parang ikakasal. Ikakasal ba yun?
Mic ba yun? Kala ko bouquet. Ganito, tinanong po ako ni Hannah. Sabi niya sa akin, paano yung drawing mo? Okay. So, pinakita ko sa kanya. Sabi niya, Lucas, time's up na ako. Sabi niya sa akin, sa tingin mo, mangyayari pa yan? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi na, imposible na to. Sabi. Yung pala, ina-expect niya doon sa drawing ko, is nagpaplano ako ng bahay. Okay? Magpaplano ako magpatayo ng bahay. Okay? Pero hindi niya nakita na ang pangarap ko talaga kasi, noong araw, ako'y maging engineer. Okay? Kaya sabi ko sa kanya, wala na, imposible na mangyari yan. Di ba? Imagine niyo nung bata nga ako, di ako nag-aral eh. Ngayon pa kayo matanda na ako, di ba? Di ba lalong di ako mag-aaral? Tama po ba? Nung bata nga ako, nagbubulak-bulak ko eh. Di lalo na kayo pag di ba? Kaya imposible na mangyari yan. Ano yun daw yan? Kaya pabaitan ninyo mga kapatid. Pasensya na po kayo. Okay. Pero that very moment, I just want to share mga kapatid, that very moment, naalala ko din yung kinanta ni Matt nung gabing yon. Si Matt ba'y kumanta? Kasi magkakaboses si Matt tsaka si Saliber. Okay. Walang imposible sa Diyos. Diba? Sabi ko, Lord, bakit ko nasabing walang imposible? Diba? Ay, bakit ko nasabing imposible na mangyari yon? Na maging engineer pa ako. Okay? I ask forgiveness to the Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi that very moment, God speak to me. Na sinabi niya sa akin, ano ka ba? Walang imposible sa akin. And then I realized, oo nga, Lord. Hindi man ako naging engineer in secular way na nagpaplano ng bahay. Pero Lord, sorry kasi hindi ko nakita na ginawa mo na pala akong engineer. Dahil araw-araw ako'y nagpaplano sa iyong bahay-sambahan. Di ba? Nakaka-bless ang Panginoon. Di ba? Tunay na walang imposible sa Kanya eh. Tama po ba yun? Alam nyo, gusto ko lang din i-share, kung yung sa tuwing Christmas, merong Christmas carol na 12 Days of Christmas. Di ba? Tama-tama, andito si Madam Miriam. Siya kasi nagpagawa nitong activity na to eh. Kaya papagalitan ko yun mamaya. Alam niyo kung bakit? Kasi kung meron 12 Days of Christmas, sa aming bahay ngayon, nagkaroon ng 12 wish list ng Noche Buena. Kasi isa sa activity, mga kapatid, sabi ni Madam Miriam, sige, isulat ninyo dyan yung mga pinaka gusto ninyong pagkain. Di ba? From 1 to, ilan ba yun? 1 to 5 ba yun? 1 to 5. Okay? Ilagay nyo lahat doon. Di ba? Yung iba, sabi, may tinola, may lichong kawali, okay? May kare-kare. Ano pa ba yung iba? Ha? May shrimp. Di ba? Ako kasi nilista ko doon, inihaw na bangus, daing na bangus, sinigang na bangus. Pero alam niyo sa biyaya ng Panginoon, yung wishlist na yun, isa-isang natutupad. Di ba? Nakapag-ulam na kami ng kare-kare. Kagabi, nag-ulam kami ng tinola. Di ba? Mamaya, ulam namin, adobo. Yung wishlist ni Hana, adobo. At hindi ka kumbitado. Sabi, oo, gumagano. Paborito kasi ni Pia yun eh. Di ba? So makita ninyo mga kapatid, in God, nothing is impossible. In God, we have hope. Amen. Di ba? Sabi ko ito mga kapatid, yan, nakita ko po dito madalas sa ating mga buhay, nawawalan po tayo ng pag-asa. Kasi nga, ang pag-asa na meron tayo, madalas nakabase sa sitwasyon. Ang pag-asang meron tayo, madalas nakabase sa laman ng ating wallet, ng ating bulsa. Di ba?
Yung ating pag-asa nakabase sa tao. But sabi ko rito, if we put our hope in Christ and let God open our eyes, makikita natin na tunay ang lahat ng naaayon sa plano ng Diyos ay merong kasiguraduhang mangyayari. Amen! Palakpakan niyo si Lord. Kaya what are you hoping for in Christ? Sabi diyan, matutupad yan. Palakpakan mo ang Panginoon. Ano yung plano mo sa buhay mo? Matutupad yan. Sabi mo sa katabi mo, matutupad yan. Hallelujah. Kailanman hindi sinungaling ang Diyos. Siya ay matapat. Again, sabi ng Bible verse, di ba? Upang matupad. Amen. But again, bakit ko po sinabi ang Panginoon ang hope ng Panginoon ay hindi lang for present times, but even in the future. But dahil again, sabi ko rito, ang pag-asang dulot ng Panginoon, sabi ko kanina, ay yung pag-asa ng kaligtasan. Ibig sabihin, the moment we accept Jesus as our Lord and Savior, we receive the hope of salvation. Tayo po ay napatawad na sa ating mga kasalanan, but hindi po nagtapos doon. Amen. Dahil ang bawat nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay meron ding pag-asa na sa kanyang muling pagbabalik, siya ay makakasama ng Panginoon sa kanyang kaharian. Amen. Di ba yung sinasabi sa John 14 verse 2 and 3? Di ba? Meron ba ako dyan? John 14 verses 2 and 3? Parang wala yata, no? Kasi kaninang umaga lang ito, revelation. Di ba? Ano sabi ng Panginoon dyan? Ako'y aalis at paghahanda ko kayo sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. At kapag naipaghanda ko na kayo ng silid, ako'y babalik at susunduin ko kayo. Yan ang pangako ng Panginoon. Hindi ho ba? Ito yung sinasabi ko, yung pag-asa, mga kapatid, na nawa, ito yung hindi mawala sa atin. Okay? Hindi ito mawala sa atin. Magpatuloy po tayong kumapit sa Panginoon. Magpatuloy po tayong lumalim sa relasyon sa ating Panginoon. Having the hope na sa kanyang muling pagbabalik, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaharian. Nawa, mga kapatid, itong Christmas season, remember this, ang pagsilang po ng Panginoong Yesus na siyang katuparan ng ipinangakong tagapagligtas ay magdudulot sa atin ng pag-asa na tayong mga tumanggap at nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay mayroon na pong pag-asa na ang plano ng Diyos ng pagliligtas mula sa kasalanan at kamatayan ay nagsimula na the moment you accept Jesus. Nagsimula na yung kaligtasan sa iyo. Nagsimula na ang kaharian ng Panginoon sa iyo. Amen. Hindi ho ba? At dahil pangalawang 5 minutes na po ako, para po sa aking pagtatapos na. Yan. Okay? Baka tuluyan tayo abutin ng 24 oras. Ulitin ko po yung tanong. At gusto ko po, ito po yung tumatak sa ating isipan. What are you hoping for in the Lord? Tanungin niyo po yung inyong puso. Ano nga ba ang inyong inaasahan sa ating Panginoon? Hindi ho ba? Again, sabi ng Bible, nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. What are you hoping for in the Lord? Put your hope in the Lord, mga kapatid. Sabi ko dito, for He is, Jesus Christ is the fulfillment of everything. Put your hope, mga kapatid, sa Panginoon. Kung sa tingin mo nawawalan ka ng pag-asa, lumapit ka sa Panginoon because Jesus Christ is the fulfillment of all prophecy. Siya ang fulfillment of everything, mga kapatid. Siya ang katuparan ng lahat ng bagay. Kaya ano man yung inaasahan mo, kung nawawalan ka ng pag-asa, lumapit ka sa Panginoon. Nawa itong paparating na Kapaskuhan, mga kapatid, ano man ang mayroon ka, o ano man ang laman ng iyong bulsa, ano man ang iyong inaasahan o ipinapanalangin, kung sabihin mo, imposibleng mangyari, tandaan natin, mga kapatid, ang Israelites, naghintay ng 400 years in silent. 400 years naghintay sila, umasa sila, even walang sign from God.
But dahil sa katapatan ng Diyos, yung ipinangakong tagapagligtas ay dumating. Yung pangako na inaasahan ng mga Israelites that time ay natupad. Kaya ngayon kapatid, huwag kang sumuko. Kasi Jesus Christ is the fulfillment of everything. Ano man yung inaasahan mo, ito nawa yung mag-build sa iyo ng pag-asa na hatid ng Panginoon. Itong Christmas season, ito yung magpaalala sa atin ng ginawang foundation of hope ng Diyos. Na anuman ang kanyang ipinangako sa iyo, anuman yung yung pangakong ipinangahawakan mo kapatid, mangyayari yan sa pamamagitan ito ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Amen. Dahil sa pangakong tagapagligtas, dahil sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, nawa mga kapatid, magdulot nga ito ng bagong simula, bagong pag-asa sa inyong mga puso, na anuman ang inyong hinihingi, magkakaroon ito ng katuparan. Katuparan, anuman ang inyong inaasahan. Sabi ko dito, tulad po ng video kanina, nawa, itong Christmas season, magkaroon ka ng pag-asa kapatid, na sa Panginoong Jesucristo, He can turn your emptiness into masterpiece. Palakpakan niyo si Lord! Hallelujah! Hindi ho ba? Yan ang Panginoon, yan ang pangako ng Diyos na iniiwanan ko po sa inyo ngayong kapatid. Anchor your hope in the Lord. Kasi He can turn your emptiness into masterpiece. Tayo po lahat imanalangin sa Lord. O Amang Banal, muli maraming salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, for you are our master builder, O God. Thank you, Lord, for building us the foundation of hope in this Christmas season, Lord Jesus. Lord, alam kong batid mo, Panginoon, yung laman ng aming puso, yung laman ng aming isipan, O Ama. Lord, today, fill us, Panginoon. Fill us, Father, with your Holy Spirit, with the fullness of your Holy Spirit, O God, so that we will encounter, Lord, your holy presence that will lead us, Lord, in this foundation of hope, O Lord Jesus. Yung hope, O God, na maghahatid sa amin, Panginoon, ng pag-asa, O Lord, ng pagliligtas. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Nawa, dalangin ko, O Diyos, itong mensahe, O Lord, ng foundation of hope, O Lord Jesus, nawa itong nga, Panginoon, ang nabuild sa aming mga puso right this very moment, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, God. To you all the glory, Lord. To you all the honor, the power, Lord Jesus, the praises. This all we pray for the beautiful name, Jesus. Amen, amen, at amen. Praise God. Palakpakan po muli natin ng Panginoon. Hallelujah. Tinatawagan ko po yung mangunguna sa ating pong Lord's Supper. Praise the Lord. Tayo manalangin, Panginoon. Kami po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa mensahe mo, Panginoon, na amin pong inaalala, O Lord, sa Mateo 2:6, O Lord, na sa isang maliit na bayan ng Bethlehem, O Lord, ay dumating ang amin pong pinuno, ang amin pong pastor, ang amin pong Panginoon, na siya pong, O Lord, amin pong master builder, O Lord. At nagbigay, Panginoon, ng bagong buhay sa bawat isa sa amin, na siya din daan, Panginoon, ng amin pong kaligtasan. Salamat, O Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, na amin pong alalahanin, O Lord, na sa mensahe mo ngayong umaga, O Diyos, ang inyo po, O Lord, katawan, O Lord, na nagbigay, Panginoon, ang daan ng amin pong pagkatubos, at Panginoon, ang inyo pong dugo na naglinis, Panginoon, sa amin pong mga kasalanan, at nagbigay, O Lord, ng bagong buhay sa amin. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat, O Lord, sa
iba yung pag-ibig na ito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Muli, O Lord, naway amin pong maalala, Panginoon, na ang inyo pong yung inyo pong kapanganakan, Panginoon, ang inyong buhay, ang inyo pong kamatayan at muling pagkabuhay na muli, O Lord, ay alalahanin namin ito na maging pundasyon, Panginoon, ng amin pong pag-asa, Lord. Salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin idinadalangin at manhik po sa inyo, Panginoon, na gawin niyo po kaming karapat-dapat sa amin pong pagtanggap ng mga elements na ito. At amin din pong tinatanggap, O Lord, na ang mga elements na ito, Panginoon, ay simbolo ng inyo pong kamatayan na nagbigay daan, Panginoon, at ang kinin namin na sa amin pong mga buhay, ang lahat ng sakit ay inyo na pong pinawi, Panginoon. Ang lahat ng kahirapan ay inyo na pong tinanggal, Panginoon, sa amin pong mga buhay bagkos. So, Lord, alalahanin namin, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay sapat para ang lahat ng ito ay aangkinin namin, Panginoon, na kami po'y matagumpay, O Lord, sa tala ng amin pong mga buhay, mula ng amin pong ikaw ay makilala hanggang sa inyong muling pagdating, Panginoon, ay kami po, O Lord, ay matagumpay, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Ito pong amin pong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli ko na pong inaanyayahan yung ating pong mga kapatiran po, diyan po sa ating home church. Yan, sama-sama po nating alalahanin ang mayamang biyaya po ng Panginoon. Ang kanyang mayamang habag po. At para po sa atin na narito, muli ko pong inaanyayahan din ang bawat isa na tayo po ay sigaya ng paalala ni Apostol Pablo na siyasatin daw natin ang ating mga sarili bago tumanggap ng biyayang ito. Okay? Sa mga kapatid natin dyan sa home church, kung meron pa po kayong mga biskwit dyan, o mga tinapay, o kahit ano pong katas po ng prutas na meron po kayo, no? Nawa po, kunin nyo na po habang ito po binabahagi pa lamang po dito sa face-to-face. Tayo po lahat ay magsitayo na. Taas po natin ang hostia na sumisimbolo po sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. For I received from the Lord what I also pass on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Purihin ng Panginoon. Tas naman po natin ang katas ng ubas na sumisimbolo naman po sa kabanal-banalang dugo po ng ating Panginoong Hesukristo. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, where you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin tanggapin. Patuloy po tayo manalangin sa Panginoon. Muli, O Diyos, sa iyong biyaya, Panginoon, maraming salamat, O God, sa iyong mayamang habag, sa iyong pag-ibig, Lord, na hindi nagmamaliw, Panginoon. Purihin ka nga, O Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, O Ama. Patuloy kang maghari, O Lord God, at patuloy namin maranasan yung pag-asang dulot mo sa bawat isa po sa amin. Sa iyo, Lord, ang kadakilaan, Panginoon. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pasasalamat. Itong aming dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, at amen. Praise God po. Purihin po ang Panginoon. Happy Sunday po sa ating lahat. Amen. Para sa ating offering, tanong ni Pastor kanina, sino po dito stress ngayong Pasko? Ang dami. Ako po, inaanak ko, ang dami. Ibig sabihin, marami ka inaanak, akala nila mukha mayaman. Minsan, nagiging stress din po sa atin, hindi lang Pasko.
Hindi lang po Pasko tayo na-stress, aminin natin yan. Minsan, sa pagbibigay din po sa Panginoon. Alam niyo po, meron akong kaibigan, Kristiyano, sa ibang church. Sabi niya sa akin, alam mo, doon sa church namin, nagiging burden na sa akin ng pagbibigay. Kasi sa kanila po, may offering ka na, may tithes ka pa, may ganito. Tapos ang pastor daw po nila, pag nagustuhan mo pa yung mensahe, kailangan magbigay ka. Yung pag na-bless ka, kailangan, ganun daw po sa kanila. Kaya parang nagiging burden sa kanya yung pagbibigay sa Panginoon. Na hindi po tama sa ating mga Kristiyano. Ang sabi po ni Pastor kanina, walang Kristiyanong walang-wala. Kundi ang Kristiyano laging meron. Amen po ba? Amen. Sabi po sa 2 Corinthians 8:12, sabi rito, sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makayanan ninyo. Hindi niya kayo pinagbibigay nang hindi ninyo kaya. Amen. Kaya wag natin sasabihin na walang-wala ang Kristiyano. Meron. We are already blessed by the Lord. It is a matter of the heart na lang. Kung ano yung nasa puso natin, Lord, para sa ito, maliit at malaki, tatanggapin ng Panginoon yon. Hindi tayo blines ng napakalaki, tapos magiging burden natin, parang nangihinaing tayo magbigay sa Panginoon. Blines ka na, Lord, ano ba, nakatanggap ka ng 10,000. Parang ang bigat-bigat sa loob na, naku, magbibigay ako kasi magbabayad pa ako ng ganito, gano'n. So, hindi nagiging tama po yung puso natin. Ang nais ng Panginoon dito, sabi ng Lord, hindi niya kayo pinagbibigay na hindi ninyo kaya. Ang sabi ni Pastor kanina, walang Kristiyanong walang-wala. So lahat meron. Sa kayang-kaya natin. Amen. Lahat po dito, pinagpala ng Panginoon. Ako po naniniwala, lahat ay blessed ng Lord. Ang matter na po dito, yung desire ng puso natin sa pagbibigay. So kung ang puso natin, Lord, masaya ako, pinagpala mo ako. So kung ano pa man yan, maliit o malaki, hindi nakabase ang Diyos sa kung anong halaga ng ating pagbibigay sa Kanya, kundi kung ano lamang yung ating nakayanan na galing po sa puso. Tayo po lahat ay magsitayo. Sa ating po mga kapatiran na nasa online, kayo po ay malayang magbigay. Kung sa tingin po natin tayo pa pinagpala ng Panginoon, tayo po ay malaya na magkaloob para sa Lord. Parang bilang pasasalamat sa Kanya sa lahat ng pagpapalang natanggap natin. Tayo po lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka nga, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Thank you for your words, so Lord. Thank you for sa message, Panginoon, na natanggap namin sa umagang ito, Panginoon. Kami naniniwala, O Lord, we are already blessed, O Lord. Walang Kristiyanong wala. Lahat ng pagpapala, Panginoon, sapat para po sa amin. Kaya sa umagang ito, Lord, we are here, Panginoon. Nire-raise namin ang aming mga offerings, ang aming mga tithes, so Lord, ang aming mga pledges para sa ito, Lord, para sa kaluwalhatian mo, bilang pasasalamat, O Lord, sa umagang ito, tinataas namin ito, Panginoon. Kalugdan niyo, Panginoon, ang lahat ng ito, O Lord, lahat ng ito, Panginoon, kayo po nakakabatid ng aming puso, Panginoon. Kung kami po, Panginoon, na napipilitan, o Panginoon, ito malaya kami, Panginoon, na magkakalob sa inyo. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa masayang puso, Panginoon, ng pagbibigay. Lahat ng ito gagawin namin, Panginoon, para maluwalhati ka, O Lord, sa kapurihan mo, Panginoon, ma-reach namin, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa pamamagitan ng mga pagpapalang ito, Panginoon, nagagamit namin ito, Panginoon, para maluwalhati ka, Panginoon, makilala ka, Panginoon, magamit ng twin souls, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, patuloy niyong pagpalain ng bawat isa, O Lord, na magkakaloob, lahat ng aming mga trabaho, ang aming mga hanap buhay, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, galing sa iyo, kaya nararapat lamang ibabalik namin lahat ng ito, dahil lahat ng ito, Panginoon, ay pinagkalob niyo sa amin. In return, Panginoon, ito ang aming way ng pasasalamat. Kaya maraming salamat sa iyo, Panginoon, na papuri, O Lord, in Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord, sa lahat ng pagpapalang ito.
And speaking of Christmas party, na paulit-ulit sinasabi, malapit na, ilang araw na lang. So ako'y napapasalamat sa Panginoon dahil malugod ako, masaya ako na ibabalita sa inyo na konting-konti na lang po yung kailangan sa ating pledge. At maraming salamat sa Panginoon dahil yung provision ng Lord sa bawat isa na nagbigay. At dalayan ko na yung iba pa po na hindi pa nag-commit, na hindi pa po nagbibigay. Alam ko, ibe-bless ka ng Lord sa umagang ito. At anong tawag nito? Kung ano yung nai-promise natin do sa ating sa form na ibinigay ko sa inyo. Alam ko lahat Lord, bago magtapos ang taong ito ng 2025, lahat po ito ay answered prayer na. Kaya i-claim na po natin. Konti na lang po ang hindi pa po nagbibigay. Kaya maraming salamat po sa mga kapatiran na patuloy pa rin na nagko-commit sa Panginoon. Thank you. Muli po tayong tumayo. Tayo po'y muling manalangin sa Panginoon. Sama-sama nating saluhin ang rumaragasang pagpapala po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. We praise you, Jesus. We thank you, Father, for everything that you have done, O God, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord Jesus. Nawa, Panginoon, sa aming pong pagtatapos, O Ama. Dalangin ko, Panginoon, ang pag-asa, O Diyos, na hatid mo sa bawat isa sa amin, O Lord God. Nawa, Panginoon, ito'y managhana sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ikaw nakababatid, O Lord, ng laman ng aming puso, laman ng aming isipan, O Ama. Sino man sa amin, O Diyos, ang nawawalan ng pag-asa, O Lord, merong kabigatan, Panginoon, sa kanilang mga puso, O Ama. Right this very moment, O Lord Jesus, we pray, O God, may your hope, Lord, be with us, Father. Sumagana nawa sa inyo ang habag, kapayapaan at pag-ibig na dulot ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, at amen. Purihin po ang Panginoon sa bumagang ito po. Maraming salamat po. Tayo po lahat ay magkamayan na bilang magkakapatid sa Lord. Happy Sunday po dyan sa ating pong Home Church. God bless everyone. Bye-bye po.